Gagawa tayo ng cheese sticks! Sino-sino sa inyo ang nananabik sa cheese sticks? Diba, napaka-nostalgic ng snack na ito dahil I think pinanganak ito noong 90s. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong. At una kong bili nito ay sa kantina ng school. Kaya kung na mismo to at gusto mong gumawa pero wala kang oven ay nako, gamitin na ang kaldero. Yes po, pwede mo itong i-bake sa kaldero. Okay, so i-combine natin yung ating mga sangkap sa ating bowl. So, unahin natin yung ating melted na margarine. Ayan. So, eto ay malamig na ha. Tapos, maglagay tayo ng ating kondensada. Half lang ng can. So, pwede magtira ka ng konti para i-brush natin sa ibabaw. Tapos, meron tayong asukal. Konting asin. Vanilla flavor. I-mix muna natin ito until almost natunaw na yung asukal natin. Ayan. And then next ay maglagay tayo ng ating all-purpose flour. Okay. Meron tayong milk powder. Ito ay Bear Brand. At konting baking powder. So, i-fold lang natin siya para hindi sumabog yung pag-mix natin. So, i-continue lang natin gawin to until ma-incorporate lahat ng ating sangkap. Yung bang wala na yung harina. Ayan, eto na po siya. So, ngayon ay ilagay na natin sa ating cake pan. So, yung cake pan natin ay naglagay ako ng parchment paper para madali lang siya tanggalin. So, gamit tayo ng plastic glove para hindi masyadong madikit kapag hinawakan natin yung ating dough. So, spread lang natin siya, pantayin natin. Ayan. So, maganda talaga kapag gumamit ka ng plastic gloves dahil mag-glide mo yung kamay mo dito. So, eto na siya. Okay, so ngayon ay magpahid tayo ng kondensada sa ibabaw ng ating dough. Ito yung ginagawa nila para may shine effect yung ating cheese sticks. Tapos ay meron tayong grated na queso dito. Ang gamit ko ay Magnolia na cheesy. Ayan. So, ilagay natin yan dyan. And again, dahil wala akong oven, so improvised oven ang gagamitin natin, ang ating kaldero. Again, pwede po siyang i-bake sa oven talaga. Pero kung wala kayong oven at gusto nyong gumawa nito, ay pwede sa kaldero. Okay, malaki yung kaldero na gamit ko. Dahil yung shape ng ating pan ay hindi siya pwede sa yung regular size na kaldero. So, pero kung ang kaldero ninyo ay regular size lang, pwede kayong gumamit ng baking pan na bilog or square. So, ilagay na natin sa loob. Ganito yung setup sa loob. Napakasimple lang. Naglagay lang ako ng metal na mapapatungan. So, ganyan lang siya. So, ilagay na natin ito. Mag-ingat dahil mainit. Tapos, takpan natin ito at lutuin natin for 20 to 25 minutes over low to medium-low heat. And eto na po siya. So, eto ay nasa 25 or 30 minutes sa pagluluto. Kung hindi pa ganito yung kulay niya, ay pwede mo extend ang cooking time. And ayan, eto na po siya. So, kailangan natin siyang palamigin completely bago natin i-slice dahil super malambot pa ito. Okay, so ngayon, i-cut natin siya. Ayan. So, anong size ang gusto nyo? Gusto ko sana ganito kahaba lahat. Pag ganyan. Pero, baka masyadong mahaba, ano. So, ano na lang. Dito hatiin natin, tapos pag ganun. Okay, hatiin na sa gitna. Okay, so ngayon ay mag-wrap tayo. So, meron tayo dito yellow na cellophane. So, kuha tayo nito. Lagay natin dyan. Wrap. Hindi ako expert, Oh my God. May ano sila, may technique sila sa pag-wrap eh.
And, ayan. Pagpasensyahan nyo na yung balot ko. Okay. Ayan, tikman na natin. Ayun siya. Ang haba. Parang may mas mahaba pa nito. Pero, may nagbebenta na nito noon. Medyo mas manipis. Tapos, kalahati pa nito, di ba? Tapos, nilalagay siya sa mga jars or sa plastic, binibenta sa mga kantin. Sa kantin namin meron, tapos sa labas ng school namin meron din. And ngayon, nakikita ko na siya sa grocery. Ayan, so tikman natin. Ito yung bottom niya. So, kahit sa improvised oven lang natin siya iniluto. Ang ganda ng kulay niya. Cheese stick na cheese sticks talaga. And hindi siya dry, ha? Hindi rin siya, basa, syempre. Pero, may nabili kasi ako nito before, dry. Ito naman, hindi siyang parang biskuit. Pwede mo siyang ilagay sa category ng brownies, pero hindi yung fudgy or blondies, mga ganun. Napaka-nostalgic niya. Kasi lumabas to, I think grade school ako. Yun nga, sa mga kantin, sa labas ng school. And yung lola ko nagtitinda rin ito. Pero parang ganito yung sizes na binibenta niya or mas mahaba nito. And nakalimutan ko magkano. Magkano ba yung isang maliit? Parang nasa mga 150 or 2 pesos, parang ganun. Tapos yung malalaki ay 5 pesos. Parang, hindi ko na maalala. Pero yeah, mura pa noon. So, pero ngayon, and ang gamit natin na keso dito ay cheesy na Magnolia. Pero pwede ka naman gumamit ng ibang cheese kung gusto mo, Eden. Oh. And yeah, may nakita din ako ube na flavor nito. Pero hindi ko pa natikman. Pero mas common talaga to. And of course, classic nakabalot sa yellow na cellophane. Yung iba naman yung clear lang. Hindi ko lang alam, parang meron na din yung ibang kulay like pula and green. Pero eto talaga, naalala ko, very classic. And yeah, pwede mo pa itong ibenta. Kung may kantina ka, pwede. And kung ayaw nyo na stick, pwede naman bar type. I-cut nyo siya into bar. So parang, yun nga, parang blondies yung dating niya. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao!